Network Entertainment. One, two, three. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at yung resident macho next door. At kasama po natin, pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P. Tito P or Tega Tito. At kami po ang inyong Machong Chismisan, kami po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas at kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. Bibilisan ko na Tito P para hindi. Kasama natin, episode na to, guwapong-guwapo, machong-macho, Masa Mulak. Hey guys, Hi, what's up? What's up guys? Thank you for having me again. Oh, tangina, guwapo talaga. Yung English ang puta, di bagay. Oh, si Idol, tangina yung may landi. Teka, tanong tayo ng opinion ng Tito P, baka kasi ako lang medyo nababakla ako para kay Masa eh. Oh. Opinion ng galing sa opposite sex. Pinakamaganda, pinakamabangis. Aling Leonie, welcome back sa Machong Chismisan. Hello. Hindi ako nagzuzumba, nagtataybo ako. No. Aling Leonie, nung narinig mo ba yung mati ni Idol na pagbati ni Masa, medyo nakaramdam ka ba ng konting kilig sa iyong kalamnan na... Sa totoo lang, Oo. nasilaw ako dun sa hawi ng buhok niya. Yung hawit na nag-wait eh. Diretso pa sa EDSA yung hati ng buhok ni Masa eh. No? Kita mo yung equator. No. Yung Masa. yung latitude. Masa, ano ba tong Project Fitness and Project Pogi mo? Eh, ito ba isa bang conscious effort ba to o talagang Kasi hindi ka naman ganyan kagwapo nung nagsimula ka dito sa Machong Chismisan eh. Ano ba? Yung fame ba pumapasok na sa utak mo na puta? Hindi ganun yun. Hindi, nagano lang ako like yung nag-change lang kasi nga syempre kailangan na ng maging health. Tumatanda na eh. So hindi na kailangan natin maging health conscious na. Hinay-hinay lang sa pagsabing tumatanda na. Tandaan. Ganyan ang pagtanda. Gusto ko nang kasama natin si Aling Leonie. Punyeta, isa ka pa. But still, like, yun yung motivation nun, na syempre, hindi yan eh. Kailangan na maging healthy. Hindi, pero yun naman yung lagi ko sinasabi. Araw-araw na paggising natin, piliin nating maging pogi. Dahil ako kasi wala akong choice eh. Yun na talaga paggising ko, pogi. Kayo, kung may choice kayo, piliin nyo maging pogi. Tito P, parang di mo matanggap na pinipili nating maging pogi. Parang, Hindi. sama yata loob mo. Kasama natin si Okidokidok eh. Makamula. Anyways, yung joy sa puso ko ngayon, Tito P. Iba eh. Yung, alam mong, pansin mo, Tito P, Masa, Aling Leonie, walang tunog ng pangmahirap na electric fan ngayon sa paligid ko. Naririnig niyo ba? Naririnig. Nag-aircon ka na? Hindi, malamig ang simoy ng hangin. So mahirap ka Oo pala. nga pala. Hindi, kasi diba, yung lugar ni Makoy, yung bukid. Patayo pang mahirap na electric fan. May electric tape pa yan. Tangina. Yun yung advantage yung katabi ng ng palayan eh. Correct. Hindi, yun nga. Pero kasi ang hirap sa inyo dyan sa Maynila. Well, i-exclude si Masa kasi lugi tayo, may snow doon eh. Pero dyan sa Kamaynilaan, pinatay nyo ang mga puno kaya napakainit tuloy dyan. Di ba? Pero mas mahirap pa rin dyan sa Bulacan. Hindi, may sense naman. Pero at least kami, parang naka-aircon na kami ngayon. Yeah. Pero dito, ramdam na. Na-aksidente pala ako, guys. Isang mabilis bago tayo Nangyari magtuloy. sa'yo? Nabasag yung salamin. Di ba last week, Tito P, habang nagre-record tayo, nabasag yung yung glass table ko. Ako naman si Tanga, tinifer ko yung paglalagay ng tape sa kanya. So, pag upo ko, nahawakan ko yung broken glass. Bumaha ng dugo dito sa Sorry. Ramdam ko yung gigil ni Aling Leonie doon. Hindi, alam mo yun, parang sabi ko, may glass Kasi na basag naman, alam dito. naman niya. May glass na basag dito. Susugalan ko kaya na masusugat kaya ako dito? Hindi naman siguro. Hindi naman, nag-iingat ako eh. A few moments later. A few moments later.
Walang biro lagyan ko na kaya ng tape. Tas ito Alam mo, itapon mo na. Itapon mo na. Pakinggan mo muna kasi itong tape na to, sabi Oo. ko. Nilagay ko na sa mesa ko, ilalagay ko na kaya sabi ko, mamaya na lang siguro, bukas na lang siguro, mamaya hanggang lumipas ang 2 araw. Tapos nasugat ako. Pagkalagay ko ng sugat, habang tumutulo yung dugo, doon ko nilalagay yung tape. Sandali. Wait lang. Sa mga hindi nakikinig, anong tape yung pinakita mo sa amin? Electrical tape ba yung kulay tape? Gago pang mayaman to. Ito Ano yung yan? mga tape na napapanood lang natin sa TV show dati. Ang tawag dito sa mga dukha na katulad nyo, duct tape. Wala kayong duct tape sa bahay dahil mahirap kayo. Unang-una, Aling Leonie. hindi mo gagamitan ng duct tape yung broken glass. Oo. Silicone Aling kasi Leonie. yung pinangsisil dyan, anak ng teteng. Pero Aling Leonie, bilang ikaw ay nasa mahirap ng parte ng Paranaque, nasa may bikutan ka, Wala ako sa 100% sure ako wala bikutan. kayong duct tape. Pero bikutan exit ka. Hindi, no? Sukat Hindi ka ba exit dumadaan ng ako. bikutan na exit? Hindi. Sukat Malapit ka exit sa ako. bikutan. Malayo. Gano'ng ilang kilometro ka layo sa bikutan? Mga 3,000 steps. 3,000 Ng steps, higante. less Ng than 2 higante. kilometers yun. So nahihila ka pa rin ng kahirapan ng bikutan, Aling Leonie. Hindi ako nahihila ng kahirapan ng bikutan. Nahihila ako ng baha ng Paranaque. Oo, tangin na yun. Basta nasa mahirap na parte ka pa ng bikutan, definitely wala kang wala kang duct tape dyan. Wala akong duct tape pero marami kaming ano bang tawag doon yung silver? Pero Silver? duct tape din yun eh. Packaging. Hindi yung silver, yung puta yung pinantatapal sa yun yung pinantatapal Ilan? sa di ba? Yan naman Packaging. talaga duct tape eh. Packaging Gagi di yung ba? pinantatapal sa sa kawali. Ah, Di ba yung silver, yun yung pinantatapal sa kawali? Oo. Oo, Pero duct gagi tape yun. May duct tape na itim, may duct tape na silver. Mas kilala nga yung duct tape na silver eh. Wow, O yun yung yun yung starter sa amin pack. yung malambot. Pero tandaan mo, Makoy, hindi nga ginagamitan ng duct tape yung broken glass. Hindi, nilagyan ko lang siya para hindi na ako masugat. Kasi parating pa lang yung order ko. I ordered a new set of... Tax. You Ay, order. umorder lang ng duct tape, nag-i-English mo. Hindi, umorder ako ng salamin. Oh, fuck you. Hindi, pero yun. Asan na ba ako? Nung ko. Yun, malamig na nga. Malamig. Pasko na. Malamig na yung medyo Pasko na. Sa inyo Japan, masa. Dito. Chinese. Kamusta ang weather? Ano temperature? Anong temperature? Yung dito ngayon, like 10, it's 10 in the evening. Akala ko 10 in the evening. temperature. Sabi ko sana hot eh. Red, ito, teka, bago mo ituloy masa. Ipupusta ko yung itlog ko. 90% nung nakikinig dito, ang ine-expect it's 10 degrees. Putang ina. Tito P, 10 degrees yung ine-expect mong sasabihin, no? Oo. 10. Putang ina, biglang hirit ng it's 10 in the evening. Ano kasi Robin Padilla? But yun nga, 10 degrees 10 degrees paggabi. Around 10 nag-single digit, but siguro mga after 2 weeks. Ano yun, 10 nag-single degrees digit. pag 10 p.m. tapos 11 degrees pag 11 p.m.? Wow, ba? Like 10, 11 siya naglalaro paggabi. But then, siguro mga after 2 weeks, siya, mag-single digit na siya. Even in the morning and afternoon. Ba't parang ang Pero may init pa snow rin na dyan? dyan. May snow na. Dito sa area namin wala. Sa mga northern part lang ang mga snows. That's Wala why. bang North Japan sa South Japan? Tapos merong In a way, Jong-un meron. na Japanese. May dictator, may hiwalay na dictator sila, no? So far, wala pa naman. South Japan. But, ganun. Malamig na dito. Lumalamig na. So, ramdam mo na rin yung Pasko. Yung lungkot ng Pasko. Pero, natural ba yun? Kasi ito hindi ko alam kung ako lang. Parang hindi ganun kakalat si Jose Marichan ngayong taon. Oo. Tsaka si Mariah Carey. Nagkaroon na ba ng Jose Marichan fatigue sa kumbaga nagsabi na siguro yung mga brands na putang ina wala na ba tayong ibang i-offer kundi si Jose Marichan or baka tumataas na yung presyo ni Jose Marichan. Hindi na siya ganun ka hindi na siya kumakanta. Hindi, hindi rin fatigue. Feeling ko matanda na rin si Jose Marichan. Yeah. Nakita nyo nga si Enrile nag-retire na eh.
Hindi nag-retire si Enrile, namatay siya. Sige, nag-expire na Nag-retire siya sa buhay. Pero I think yung sinasabi ni McCoy is yung ano, parang hindi na siya yung tulad before na may meme lagi. Na makikita mo sa social media. Exactly. Siyempre, nagiging national treasure na si Jose Marichan eh. Ano ba? Kasi di ba, isa sa mga style ng... Hindi mo na national artist. Pero di ba ito yung mga style ng mga social media influencers? Ito best example, si Donalyn Bartolome. Every so often, pag nalalaw siya, magkakaroon siya ng bobo statement para mapag-usapan siya. Parang si Zainab, every now and then, dati ngayon kasi medyo tahimik na ang buhay niya. Kailangan may gulo na papasukan. Si Rosmar. Yan. Si Fowler. Si Tony Fowler. Kumbaga, panahon na ba para magkaroon ng sex scandal si Jose Marichan para mapag-usapan? Bakit hinilera naman dun si Jose Marichan? Una sa lahat, hindi niya kailangan yung pera natin. Mayaman dati si Jose Marichan. Tangin na Tito P, yan yung utak BBM. Utak DDS yan. Kahit sino, kailangan pa rin nila ng pera. Yung kasabihan na mayaman na yan dati, hindi ubra yan sa kahit sinong tao. Kahit sinong mayaman, basta may pagkakataon na kumita ng extra pera, kukunin yan. Lagay natin sa ganito. Si Jose Marichan, hindi naman siya yung gumagawa ng paraan para matandaan siya ng mga tao eh. Yung mga kanta niya yung naging iconic. Tapos pag nagpapasko, naalala siya. Hindi siya yung nag-iingay sa internet, hindi siya nagpapapansin para maalala siya ng mga tao. Kaya yung kung bakit nagkakaroon tayo ng mga Jose Marichan, hindi siya yung gumagawa ng paraan. Yung mga binanggit mo, sila yung gumagawa ng ingay para mapag-usapan sila. Si Jose Marichan, hindi siya kulang sa pansin. Pero yung sinasabi ata ni McCoy is yung hindi na siya matunog ngayon sa social media. Kasi ba pag bare months? Kasi hindi nga siya yung, kumbaga, naging tradisyon siya. Ang gumawa ng tradisyon yung mga tao. Tama yung sinasabi ni McCoy na yung Jose Marichan fatigue is galing rin sa mga tao na, nakakasawa na, palagi lang natin pinagtitripan si Jose Marichan. Iba naman. Pati si Mariah Carey. Tsaka hindi na sila pinapakanta ngayon. Kumbaga si Jose Marichan, when you see him on screen, hindi na siya yung kumakanta ng whenever I see girls and boys. Walang ganun. Nagsasalita na siya, nagde-deliver na siya ng dialogue or ng lines. Pero alam niyo yung malupit? May brand representation siya. Alam niyo yung malupit ngayon na magpapasko kung ano yung nagva-viral ngayon? Ano? Ang bold ni Wally. Ang bold ni Wally. Battery. Saan galing yan? Hindi yung kanta kasi na yung Wawi Wawi, may gagong Wawi. Ni-remix yun nga ng bold ni Wawi. Ay, bold ni Wally. Akala nyo makakalimutan na ang bold ni Wawi. Ang bold. Tapos, okay, aamin ako. Ano yung pinagsasabi ninyo? Puta yun ang hirap eh. Pag-candidate sa pagiging Lord. Sige. Babalik ulit tayo. Hindi. Ito, bigyan ka namin ng background. Ano sa apo mo, Aling Leonie? Leche ka. Ano bang context na hindi mo nagigets, Aling Leonie? Like, ano yung kanta mismo? Or ano yung alam ko yung nangyari kay Wally, pero ano yung song behind? Ito, okay, sige. May nagva-viral kasi ngayon na trend, yung bagalan ng explanation. Ito tayo. Leche ka. Alam mo yun eh, parang kanta, di ba? Like, kanta din. Nakita ko pa nga si Wally, sinasayaw niya mismo yun. Yun nakakita ako ng video na gano'n. Tapos yung kinakanta nila, sabi ko, ano yung kanta? Sino yung kumakanta? Ano yung... Actually, luma na tong kantan to. Yung kanta ni Kid Ka dito, yung Maui Wawi. Na pag kinakanta siya, yung nakahangka sa kung saan man nakasabit ka. Tito P. Sorry kakampi ako kay Aling Leonie. Hindi ko kasi alam yung kanta. Pakikanta naman para may idea. Basta yung going back to Honolulu just to get that Maui Wawi, that Maui Wawi. Sa baka. Yeah. Fuck you! Pero yun nga. Suka na lang boy kulang. Ang lutong ng chicharon. So, babalik ulit tayo dun sa bold ni Wally.
Okay? Isa sa mga pinakamagandang, pinakamagandang redemption arc in the history of Philippine TV yun. Kasi, galing sa bold ni Wally, naging siya, Catholic Mass Media Awardee. Ina, di ba? Yan ang matindi. Because Tapos, of the lola ni Dora, no? Oo, dahil sa lola ni Dora. Pero, ito matindi. After more than 15 years yata, ayan, nabalik na naman yung bold ni Bumalik ulit yung bold. Tapos nakakatawa doon yung comment na meron na palang, umuunlad na yung Pilipinas kasi may auto-tune na sa squatter. Grabe. Gago, dati pa may auto-tune sa squatter, di ba nga, ginagamit nila Skastakli, di ba? Kita mo, sumikat sila, mayaman na sila ngayon. So, inahon sila sa hirap ng auto-tune. Well, to be fair, si Skastakli naman magaling kumanta. Yung bold ni Wally talagang, talagang binitbit ng auto-tune yung yung Skastakli, pre, idol yun. Idol yun. Yeah, malupit. Na-appreciate ko na siya. Yung hindi ka ganun kagwapuhan, tapos ang gaganda ng mga naloloko mo. Tatandaan mo dati, talaga. Ewan ko kung natatandaan nyo to, Tito P, Aling Leonie sa Kamasa. Ha? Inaway ko dati si Tito P kasi inaapi niya yung Skastakli. Pero I'm so proud of ko na siya. Tito P na na-appreciate mo na yung mga kanta ni Skastakli. Hater, hindi naman hater, parang hindi mo siya gusto talaga dati. Hindi niya maray doon Hindi mo talaga trip. Hindi sa music kasi 'di ba yung balita sa kanya noon yung nagkakatulo si Zainab sa kanya. Ang magnanakaw po sa magnanakaw. Titulo tawag sa kanya dati. Ang ganda ng transition from hindi natin ramdam si Jose Marichan tutulo ni Skastakli. Pero ito na nga ito yung katunayan, Tito P, Masa, and Aling Leonie, na kailangan magkaroon ng sex scandal at kailangan magkaroon ng tulo ni Jose Marichan para mapag-usapan ko ulit. ang title nito episode, ang tulo ni Jose Marichan. Diba? Just imagine, si Wally, pababa na yung karir niya nitong huli. Nabuhay ulit. Nakatingin ng tao kay Wally ngayon dahil nga sa Maui-Wawi na yan. Sa bold ni Wally. Nagkaroon pa nga, di ba? Mayroong gumawa ng AI. Binibenta niya yung kumot niya kay Boss Toyo. Ay, hindi ko na yung AI. Nakita ko yung sayaw Ang ganda nung pagkalapat ng kanta doon sa sayaw niya Pasok na pasok Pero po tayo na, inilayo mo naman tayo doon sa topic Alam niyo ba na yung gusto kong pag-usapan sobrang festive, sobrang Christmassy? Tapos biglang puro sex scandal ni Wawi mo ako dinala. Dinala mo ako sa tulo ni Skastakli. Festive naman yung bold ni Wawi. Napunta sa New Year, di ba? Tawagay, kakaibang pasabog. Hindi, pero bukod sa pagiging visible ni Jose Marichan, kasi parang si Jose Marichan parang siya yung Santa Claus natin dito sa Pinas. No? Di ba? Parang sa US, pag Pasko, lalabas si Santa Claus dito, lalabas si At talagang, Jose Marichan, putang ina. Jose Marichan, talagang pinapakita lang na talagang sinasakop tayo ng China. Dahil, tangin. Pero, kayo ba, kasama ba talaga sa pagtanda yung parang nawawala yung spirit of Christmas? Kasi ako parang pag binabalikan ko yung kabataan ko, iba yung excitement talaga sa Pasko. Na ako naman ngayon, sa edad na to, parang hindi ko na nararamdaman ng katulad nung dati yung spirit of Christmas. Or nagkataon lang ba na talaga na sa day and age talagang hindi na siya ganun ka-level? Unahin natin si Aling Leonie. Aling Leonie, ikaw, ano bang pakiramdam mo ngayon? Kasi noon, ang point of comparison mo noon, nung kabataan natin, excited tayo for Christmas kasi we receive something, we get something. At this age, at our age, anong tawag nito? Tayo nagpre-prepare. Nakakahapo mag-prepare. Tama. Diba? So parang, yung excitement na meron tayo noon, meron pa rin naman siya, but na different context na parang magtatatalon ka. Ikaw ba? Pag nabigyan ka ng regalo, magtatatalon ka? Pag nanalo ka sa raffle o nanalo ka sa, let's say, sa mga palaro ninyo, pag may Christmas party kayo sa family, magtatatalon ka pa?
Oo. Pero iba na yung outlet natin ng excitement natin. Okay, Yun. may point din naman. No, ikaw Masa, ano yung pakiramdam mo? Kasi ikaw totally different eh. Nung di ba tama Masa, kabataan mo dito ka sa Pinas, ilang taon ka nung lumipat ka sa Japan? 25. O yun, medyo late na. Ano ba, doon mo ba naramdaman na, ngayon ba, Masa, medyo nararamdaman mo na yung pag-iiba nung Christmas nung bata ka, saka ano? Nung paglipat ko pa lang dito iba na eh. Kasi wala namang Pasko talaga dito eh. Iba yung culture Tama ba, dito. Masa? Di ba Meron parang na kayo, isa di sa ba, mga KFC? way ng yun nga, I was about to go there. KFC ba talaga pag Pasko, uso sa Japan? Marketing scheme lang yun eh. Pero ikaw, bumibili ka ng KFC? Yeah. Hindi. I don't. Hindi naman. Hindi, kasi wala siyang jowa. Pero para doon sa mga hindi nakakalam, pa-explain nga nung KFC thing about sa Japan. So, ano yung Okay, yung KFC kasi ng Japan sa KFC? Hindi, siya marketing strategy siya na naging tradition na lang siya. Kasi yung nabasa ko nga sa kanya is naglabas lang sila ng parang marketing ad before na chicken for parang sa Amerika ata yun or parang nilalabas nila na staple food ang chicken. And then ayun, naging tradition na siya every year na KFC, hindi naman laging KFC lang but you have to just have KFC lang. Kasi syempre, walang Pasko dito. So wala na silang oras na mag-prepare. So just buy something. Ang KFC naman, wala naman tulad ng KFC dito na nag-serve ng chicken na gano'n. So, ayun. So, nasagot mo na yung sa KFC thing. Ikaw, balik ka. Ano yun, parang nagkaroon ba ng instant switch na from Manila tapos tumira ka sa Japan, parang doon mo naramdaman bigla? Or miski nung nasa Manila ka, medyo nararamdaman mo na hindi ganun kasaya ang Pasko? Yung when I was growing up, na hindi nararamdaman mo na siya unti-unti kasi yung katulad nga kay Makoy, yung sinasabi ni Tito P kanina, like you went from rich to like na hindi na ganun ka-festive hindi na ganun ka-engrande yung mga naranasan nyo tuwing Pasko. Naranasan ko pa magpasko na wala kaming handa nung and then hindi naman sa walang handa, na hindi siya yung usual na handa. You just have to parang maitawid lang. May spaghetti, may something ganun. But hindi na, parang mararamdaman mo rin siya unti-unti kasi pag nagkatrabaho ka na, because you're the one putting food on the table na. So siguro yun yung yun yung masasabi mo na hindi naman na hindi nag-iiba na yung times, more on if you're growing up or growing old, your responsibility changes. Kaya hindi ka na hindi mo naramdam kasi it's going to be a normal day lang na may occasion. But here, adagdag ko lang, here kasi sa Japan, it's just a normal day na ang Pasko lang rin para sa mga bata. So it's just a normal day for like me, trabahante. It's just normal day na papasok ka sa trabaho kung may pasok ka. And if you have Filipino community friends, yun, gagana lang kayo. Just do a gathering. Ganun lang. Actually, yun yung sinabi mo tungkol sa bata. Ito yung sinabi naman ni JJ. Shoutout nga pala kay JJ na nakikinig sa atin ng live. Yan, di ko ramdam ang Pasko. Dami kasing ganap na di maganda sa Pilipinas. Siguro isang factor din yun. Pero yung isa pang sinabi niya, bata lang kasi ang masaya sa Christmas kasi sa Aguinaldo. Which I think is a very valid point na isa sa aasikasuhin mo pag bata ka is yung pag-anticipate ng mga regalong makukuha mo. Pero Tito P, tingin mo ba malaking factor yon na sobrang dami nga nang nangyayari sa Pilipinas? Kasi ang problema naman, kung yun yung papasukin natin na rason, bata pa lang naman tayo, marami nang nangyayari sa Pilipinas Or dahil lang ba wala tayong paki masyado nung bata tayo? Hindi, kasalanan ng DTI ito kasi sabi ng DTI, 500 cash ang pang Noche Buena. Pero, ano pangalan ni Ate Girl? Ano pangalan ni Ate Girl? Well said, well said. Christina Aldeguer Roque. Ayun, yun nga sabi ko doon sa isang episode, Tito P, walang Aldeguer na hindi kupal Parang wala pa ako nakilalang Aldeguer na. Parang pag Aldeguer yung apelido mo, automatic kupal. Ganun. Anyway, sige, tuloy mo Tito P. Pero sa akin kasi, habang tumatanda ka, yung dumadami yung responsibilidad mo, dumadami yung gastusin mo. Doon mo nare-realize na parang nagiging sure na yung yung holiday sa'yo Unlike nung bata ka, ang inaabangan mo yung regalo, yung handaan, yung
mga festivities sa Kailan paligid mo, sa maluluto kayo yung pupunta. kailan maluluto yung spaghetti. Nung panahon natin, may show pa sa CDO. Ay, COD. CDO, putang ina. Sa COD. COD? Di ba yung... Tito P. Tito P, COD Quezon City, ah. Hindi ko inabutan yung COD. Ano ba yung COD? Pacquiao. Babalik tayo. Sorry. Cash on delivery. Nag-Freudian slip ako dun sa CDO. Kasi sabi nga ni ate girl sa DTI na yung 500. Yung CDO isa sa mga options. Si ate girl ang pakyuhin mo, wag ako si Aldeguer. Pero yun nga, ang iba kasi sabi nga nila, 'di ba, mas masaya nung bata kasi inosente ka sa mga bagay na nangyayari. Ngayon ikaw na yung nagpe-prepare ng kinasasay ng bata. Correct. So yun yung isa sa mga pinakamalaking factor para sa akin. Siguro yun nga talaga yung factor kasi parang yun nga, it's more of a chore and nasa yun na yung responsibility. Hindi katulad dati na ikaw yung target kasi nga 'di ba ang Pasko talaga para sa bata talaga. So ikaw yung target nung lahat ng kasiyahan. Kumbaga, tanggap ka lang ng tanggap. Wala kang kailangan na responsibilidad. Parang ang nagpapalungkot lang talaga sa buhay natin responsibilidad eh. Yun yung nagtanggal ng fun sa Pasko na responsibilidad mong maghanda, responsibilidad mong magbigay ng pamasko. Do dapat naman nag-enjoy tayo sa pagbibigay ng pamasko kasi yun yung best yun yung talagang main purpose talaga ng isa sa mga main purposes ng matatanda sa Pasko. Sila yung nagbibigay ng pamasko kasi wala na ibang magbibigay ng pamasko eh. Alam nga naman yung bata ang magbigay sa iyo. Yun na. Di ka sure. Well, di ba may mga options na ngayon na yung mga bata nagbibigay ng regalo pero ang mundo kasi more on pera na rin talaga ngayon eh. Di ba nga may online online pamasko, pa GCash na nga rin. Hindi na nga pupunta yung bata. May ampaw na Hindi na pupunta yung bata, magme-message na lang yung bata tapos send yung QR code eh. Ng nanay o tatay. Ito magandang tanong. Siguro naman lahat kayo ninong na sa kaninang, di ba? Magkano saktong bigayan ngayon? Bigayan. Kasi ako kung ako lang ako kasi kung ninong ka lang on paper, like I'll just give you probably 500 max. Putang na. Max yun, depende. Depende. Hindi kasi syempre merong mga ninong na on paper lang kasi like if people doesn't know, ang ninong at ninang isa lang talaga on officially. Isang set Then lang. yung isa lang ang godmother at godfather. It's on paper. But the rest are like for lang talaga, gift giving. Aminado naman yung simbahan doon. Which is yun. But the answer is maximum 500. Depende siguro gaano ka-close yung magulang. Si Aling Leonie, bilang ikaw ay magkanong bigayan, Aling Leonie? Kasi hindi paano ba? Depende sa Wala si Aling Leonie. Pwedeng 500, pwedeng sorry, 4 months internet. Sige, tuloy mo lang, Aling Leonie. Tuloy mo lang. Ano ba to? Depende sa relasyon ko dun sa inaanak ko. Pero sa totoo lang, alam ko marami na akong inaanak na hindi nabibigyan. 2 lang yung alam kong inaanak ko ngayon na malapit sa akin. Kasi within the proximity lang sila. So, hindi pantay-pantay ang trato sa inaanak. Magdidepende yan sa relasyon na na-build mo doon sa inaanak. Tama? Oo. Tito P, wag mo na ituloy. Yung tawa mo alam ko saan papunta eh. Ano ba? Hindi ko nag-get eh. Ano ba yung tatawa mo, Tito P? Wala. Sige, kaya mo yan. Hindi, ang sa akin naman kasi is, ako, ang mga inaanak ko, puro galing sa mga close na mga kaibigan eh. So, sa akin, minimum 500, ganun. So ibig sabihin 500 na ang basehan ngayon. Para Taga-DTI kayong dalawa. Hindi, kasi para sa Noche Buena.
Yun nga, yung tulad nga sabi natin sa last episode na parang, putang ina, itong pang Noche Buena yung motherfucker na pamilya kayo, 500, ganun ba? Pero I think yung justification talaga is how close you are to the family or to the friend or to the parents of the kid. Kasi hindi ko, pag may 1,000 kung random kamag-anak lang na kumuha sa'yo para lang for the sake na may ninong on may paper na may pakimkim. dami. Oo, pamparami ng Buti nga ninong. kung kamag-anak kasi di ba uso rin yung mga random people na i-message ka na, uy, ninong ka. May mga ganun na ako yung first inaanak ko is from Random. Hindi naman sobrang random. Kasambahay namin dati. Tauhan namin dati na na kinuha ko ninong. And yun? 7 years old ako nung unang pagnininong ko sa sa binyag. Alam mo, meron akong theory doon Ina-anticipate yan na magiging big time ka balang araw. Oo. Tingin ko. Kaya lang yun, medyo nawala na kami Naging ng big naman siya in size. And getting Oh, bigger. Kumapawi si Aling Leonie. Ito yung ninong mo kumuha ni Jimmy Santos. I love you 3 times. 3 times a day. Oy, teka. So 500 ang bigayan. Pero wait, ikaw muna para ako. Ano bang binibigay mo sa mga inaan? Yun kay Masa kaya love na love ko si Masa Ako, tingin ko nga parang, ako kasi medyo on the kuripot side ako Pag hindi masyado maganda yung relationship, mga 200, 300. Pero pag medyo constant siya sa buhay ko, mga 500, minsan 1,000, ganun. Yung 1,000 pag mahal mo na talaga yung inaanak, yung talagang alam mong may perfect relationship. Yun pa pala isang factor. Depende dun sa kumpare-kumari. Kung ano yung relasyon mo dun sa kumpare-kumari. Not more on the kid Dun sa kumpare-kumari yung relationship na inaano mo minsan Sandali. Yun. Ano ba ang example mo ng perfect relationship? Yung tipong yun nga, kumpare-kumpare na nandyan pag may problema ka. Same thing with you, na tutulungan mo siya. Talagang yung masasabi mong kaibigan talaga. Okay. Meron talagang ganung level Kasi baka yung pag talagang willing mong pangatawanan yung sinumpaan mo sa simbahan na ako ang magiging pangalawang magulang ng anak ko. Ride or die, kumbaga. Hindi, iniisip ko kasi pag malapit ang magpasko, ang gagawin ni Makoy, tatablay niya bigla yung kumpara niya. Bati after 2 months. Para 200. Tapos pagdating ng January, okay na ulit kami. Grabe ka naman kay Makoy. Hindi, pero yun. Pero ako add-on lang. Sige. In relation dun sa binanggit ni Makoy na depende dun sa relasyon mo dun sa magulang, di ba? Ako kasi, pag halimbawa, alam ko na yung tipong nagagampanan nila yung role nila dun kay Bagets bilang ninong and ninang, na tipong if I die now, kaya nilang saluhin si Bagets. Hindi na ako humihingi ng regalo. Hindi ko na sinasabihin si Bagets na, pumunta ka doon, mamasko ka. Hindi na ganun. Parang, it's already like an unspoken rule between us na that's enough. Whatever they're doing for my Bagets, that would suffice. Same with, ako doon naman sa mga inaanak ko, meron talagang hindi na mamamasko. So, ako na yung nagsasabi na, ikaw, anong gusto mo? What do you want for Christmas? Or what do you want for your birthday? Ganun. Pag kaya ni budget, hindi naman parang bahay at lupa hinihingi. Pag within the range na kaya ko, sige, give. Ganun. Naranasan nyo na ba na may inaanak kayo na nag-request sa inyo ng regalo at napagbigyan nyo? Meron ba kayo naranasan na gano'n? Sige, ano yung at napagbigyan mo ba? Ano yung hiningi sa'yo? Ano lang, simple toy lang siya. Yung, ano ba to? Nakalimutan ko na yun eh. Basta na Freddy something chuchu. Naintindihan ka namin, Aling Leonie. Ayun na, nakalimutan. Punyeta ka. Yan ang hirap, Aling Leonie. Hindi ka naman inaasar Hindi. Sinuportahan ka na nga Naintindihan naman namin. Hindi mo ako inaasar directly, indirectly ka hayop. Bakit parang kasalanan namin nakalimutan mo? Okay, fine. It's my fault. Ako, Tito P. I'm becoming geriatric.
Geriatric ang Geriatric! Nako, mga salitang di naririnig sa squatter. Anyway, so Tito P, ikaw, meron ba? Ako wala eh. Walang instance na ano eh. Napalaki na maayos yung mga inaano ko. Teka, putang ina, i-google ko ibig sabihin ng geriatric eh. Alam mo, Matanda. Habang ginagoogle niyo ako, parang ako, meron naman ako experience na may hiningi, pero hindi ko nabigay kasi nagkalimutan na. May hinihingi na parang Anong manika naging or reaction? something. Parang Well, nagkalimutan. ang nangihingi, hindi yung bata, yung magulang. Ayun. Ay, Yung magulang parang yung yung ano, Tito P, parang yung dun sa latest episode natin, yung letter Oo. sender natin. Sa ako ba'y sa Ako Ba Ang Gago Ako ba series. JJ? Pero ganun, parang hindi naman totally like sobrang laki, but yung alam mo yung gusto ni anak ko ganito. Parang may ganun. tirot pa lang, ABAG, ako ba'y geriatric? Puta ina, Ako ba yung nakita ko na ibig sabihin ng geriatric. An old person who is receiving special care, saka yung isa relating to old people, especially with regards to their healthcare. Puta ina, geriatric. Puta ina, lupit. Saan mo nakuha yan? Sa dictionary. Sa Blue Ladies. Blue Puta. Nyeta mo sa hero. Habang nakakolekta sa simbahan. Bingo na ha. Bingo na. That lady Gagawin geriatric. Sorry, biglang pumasok lang sa isip yung binanggit kanina. Ito ba ang tawag sa Blue Ladies? Chugas kayo, oh my God. Ayun ako. Binggong-binggong. Meron nga, if ikaw Makoy, meron ka naman tinanggihan. Or parang parinig. Hindi ako, parang mga naglalambing lang ng toys sa Toy Kingdom. Ang kadalasan kasi pag nakakita ko ng inaanak na matagal, kasi hindi ako yung ninong na nag-allocate ng budget pag Pasko. Na, so kung sino lang ang lilitaw? Actually, nagtatago ako pag Pasko. Kaya ka ba nandun sa Bulacan? Well, isa na yun. Pero hindi ako yung tipong, kung pumunta ka dito, harapin kita. Pero hindi, swerte mo kung Hindi ka abutan mo ako dito. mag-aaya na pumunta sila dyan. Hindi, swerte mo kung abutan mo ako sa bahay. Kasi lumalakad talaga ako. At hindi yun, yung paglakad ko sa bahay is, hindi siya sadya. Yun talagang, may lakad ako ng Pasko eh. Coincidental. Hindi pa rin kasi lakad. Coincidentally. Teka, hanap tayo ng ano ba yung same meaning, coincidental. By chance. Accidentally. Ano ba yung ibig sabihin ng same meaning? Synonym po. Ang bobo. Synonym. Coincidental. Coincidental. Putang, bigyan mo ako ng heavy words dyan para sa I left my house involuntarily. Putang ina. It's my destiny to leave the house today. Masyadong legal bakla. It's unpremeditated. Leaving the house unpremeditated. It was fated. Fated na lang. Serendipitous leaving of the house. Unforeseeable. O pwede serendipitous. Inadvertent. Serendipitous is more on the effect. Fortuitous. Unfortunately, I have something scheduled for today. Yeah. Contemporaneous. Pero yun, sa tuwing Pasko, kadalasan Ano yan? Excuse letter? Dito na lang, ako may question ako. Kasi since pinag-uusapan natin, kasi babalik na rin naman natin yung situation. Kayo, meron ba kayong hiniling sa mga ninong at ninang nyo nung bata kayo? Na naalala nyo hanggang ngayon? Hindi hiniling, pero something to that level. Yung pinakamalaking natanggap ko sa Pasko is yung minimum nyo ngayon. Magkano minimum mo, Masa? 500. Hindi ako maximum 500 ako. 500? Maximum lang. Actually, medyo malaki pala. Bata ako, ito
recurring character to dito sa podcast eh. Yung tito ko na mayaman na lagi kong kinikwento. Yung tito ko na may eskwelahan. Yung tito ko na ang regalo sa anak niya ay kotse na moon buggy na ginagawa niya. As in, pag sinabi kong moon buggy, gumawa siya ng moon buggy para sa anak niya. Ganun kayaman. Tapos yung bakanteng lote sa harap ng bahay nila, pinagawa niyang parang buwan para yung laruan niya na moon buggy na kotse. Para siyang astronaut doon. Ganun sila kayaman. At yung binila nila, subdivision yun, pre, ha? Subdivision. So, yung lote, binili niya yung lote para lang specifically doon. Oo. Ang niregalo niya sa akin, yung parang totally random, dumaan ako, ito 1,000. 1990s to. So, ganun kalaki ang 1,000 nung panahon na yun. Oo. Teka lang. Yun ba yung panahon na hindi pa buo yung 1,000? Oo. Ay, di. Buo na nun. Tito Vic and Joey na nun. Tito Vic and Joey na nun. Para sa mga di nakakalam. Play money? Hindi, di ba Tito Vic and Joey ang tawag sa 1,000 dahil nandun yung tatlo? O sige nga, Aling Leonie, tatanungin kita, sino yung totoong 3 tao na nasa 1,000? Si Escoda. Tito Vic and Joey. Si Escoda lang yung naaalala ko. Abad Santos, di ba nandun? Abad Santos. Si Escoda lang naaalala ko. Nagets mo natin. Tito Vic and Joey na lang. Tito Vic and Joey nga talaga. Kahit ako, pag tanong mo ko, sino yung 3 nasa ano? Sino yung 3 nandun? Apo Hiking. Tito Vic and So, Joey. pwede. Ang holy ngayon, hindi trinity na ng Tito Vic and Joey, di ba? Animal na yung nandun ngayon, di ba? Animal na. Yeah. O ikaw, Masa. Magkano ano yung pinakamalaki or ano yung ano? Sadly, lumaki ako ng walang nakilalang ninong at nina. Hindi ba uso sa Japan yun? No. And I mean, sorry, talaga yun na. Totoo yun. Wala akong nakilalang ninong at ninang na on paper lang daw meron but they were never around. Yun lang. Yun yung perfect example ng dapat mamili ka ng maayos na gagawin mong ninong at ninong. Siyempre, siguro nung time na yun yung mga like within their circle. Okay. Hindi, acceptable naman yung Tito P kasi minsan we get the ninongs and ninangs when sila yung in your circle. Meron akong ka-workmate dati na nagulat ako kinuha kong ninong. But now I don't get to see them anymore. So yun yung perfect example nung kay Masa. I'm not a bad person. It's just that hindi ko na talaga nakikita yung tao na yun. Shout out nga pala. In fairness to me, hindi ako ganun kasamang tao. Shout out sa mga inaanak kong hindi ko na nakikita. Sa akin I'm still alive. Yun. I hope you are. Tito P, ano mo? Never kong nakilala yung ninang ko. Pero yung ninong ko, mahusay yung tatay ko kasi kuya niya yung kinuha niya eh. So may traceable. Walang kawala. Hindi, lugi yun. Lugi yun. Bakit kasi lugi? Yung regalong pang tito, iba pa sa regalong pang ninong. So nag-mix na yun. Hindi, yung ninong ko seaman eh. So okay naman magregalo. Paano kung galante naman yung tito mo? Okay na yun. Di ba? Kasi Tito P, eto kung seaman yung tito mo, galante na yun. Iba yung tito gift nun. Pero na lang kung sinasabi mo sa kanya na, ito yung gift mo pang tito, tapos ano pa yung gift mo pang ninong. Alam mo ano masaklap? Alam niyo kung ano masaklap? Masaklap yung ang birthday mo, kalapit ng Pasko, tapos ang ninong at ninang mo, tsuhin at tsahin mo. Isa lang talaga yung regalo sa'yo. Utol ko, Pasko, anong birthday niya, New Year. So, parang hindi namin nasa-celebrate yung birthday niya sa Alimalas. Ito na yung handa mo rin. Yung handa natin sa lamesa. Dalawa lang yung cake siguro. Yun yung dalawa cake. Sa pamilya namin, di uso yung cake. Hindi uso yung cake. Ikaw, Aling Leonie. Hindi, wala lang. Ano lang, spaghetti. Yun yung normal. Pero si Aling Leonie, magkano yung pinakamalaki na tanggap mo? Epic. Pinakamalaki na tanggap ko? Mula nung bata ko hanggang ngayon. Pinakamalaki. Mayabang ako. Pinakamalaki, $500. $500? Tapa mo ba nakuha yung Aling Leonie? Seryoso, $500? Wala nga akong mabibigyan. Sequence ang tanong ko. Counted yun. Hindi sa pam.
Hindi sa Anong taon AFAM. yun, Aling Leonie? Yung mga 1930s, gano'n? Nung magkalapit pa yung magkalapit pa yung peso at saka yung dollar, 1:1 pa Magkalapit pa yung value ng peso. Ang ganda nun, Tito P. Punyeta. Napakaganda nun. De, pero mga anong year yan, Aling Leonie? $500? Leche Napakalaki kayo. nun. 1945. Pero recent lang. Hindi, recent lang. Oy, AFAM, recent lang. Nung hindi na mahirap magbigay ng $500. Wait, nakatanggap ka ng $500 Pero oo recent nga, lang. sa AFAM galing pero hindi AFAM ko. Pero bakit tumatanggap ka pa rin ng pamasko, Aling Leonie? Lola, Ganun talaga. Mayaman. Tado ka talaga, ayop. Gago. Hindi ko nga inihirit. Nagbakal ka pa. Hindi mo na lang dinerecho. Pinahirapan mo pa yung sarili mo. Hayop. Mamumura ka rin naman. Teka. Ito lang yung sinira ni Aling Leonie kasi yung next question ko sana, kailan kayo tumigil tumanggap ng pamasko? Si Aling Leonie obviously recently. Hindi ako tumitigil tumanggap. Hindi ako humihingi. Hindi, pero kasi ako naman, inaabutan ako. Pero sinasabi ko, hindi na po. Kanya nga, ganun. Po ako. Ninang, may trabaho na po ako. Ako nga po magbibigay sa iyo. Ito nga po yung bigay ko eh. Merong umabot ka sa puntong nagtatrabaho, may nag-abot pa sa'yo. Meron pa rin nag-aabot kasi alam mo naman yung matatanda, di ba? Ang rule ng mga tatanda, di ba? Pag nag-abot yan ng pera sa'yo, yung mga lolo't lola, parang shabu yan eh. Inaabot ng patago yan eh, di ba? Yung shake hands or iipit sa'yo. O parang transaction yan na na nagbibigay kayo ng illegal na substance. Ganun nung datingan ng bigay na matatanda. Oo nga, parang parang sinasanay kang mag-transact ng shabu sa Kamanaba. Or ang matatanda yung nagtuturo sa atin kung paano maglagay. Yung pag nagmano kang ganun, di ba? Yun yung pag nagmano, parang may kasama papel may ipit. Oo. Tayo na yung isang beses nga binigyan ako ng pamasko, nakapalaman sa loob ng tinapay. Ganun matindi. Parang illegal na illegal. Yung malupit na discover mo ng pagkagat mo, bakit may papel? Napunit. Nasa kubikin Joey di ba? Hindi, pero yun, sige, balik tayo. Ikaw, Masa, mga ilang taon ka tumigil tumanggap ng pamasko? Hindi, tumatanggap ng pag may binibigay. But hindi ako tumatanggap. Pag may binibigay, thank you. Pero pag wala, di okay lang. Pero yung pinaka-recent kong natanggap, siguro sa ex ko. Ha? Ano ba naman yung sa ex? Hindi, ang pinag-usapan in context of na tatanggap na regalo. But yung in terms of like normal gifts, parang wala akong maisip na nagbigay sa akin ng regalo. Pero siya lang, yun lang yung naalala ko na in terms lang naman ng may tanggap kong regalo. Sige, kailan ka babalik ng Pilipinas? Papadala ka ng regalo. Kakaawa ka naman. Yun. Tanggap na regalo. Andiyan ako Thursday, Aling Leonie. No, but yun lang. Like, yung for the question is, wala akong hindi ko na matandaan yung kung kailan ako huling nakatanggap. Like, involuntarily na may nagbigay na kapamilya or ano. Kasi since nagtrabaho ko, like, ako na yung nagbibigay rin. Kasi parang a certain age talaga parang ikaw na yung magbibigay. Yun nga, kaya lumulungkot na yung Pasko may. Ikaw, Tito P, tatandaan mo yung parang hindi ako tatanggap. College pa? College yung last na nakatanggap ako. Paano? Para may pagtanggi bang nagaganap? O paano yun nangyari? Hindi. Binigyan ako, niregalo ng sapatos eh. Tatanggihan yun. Sapatos. Hindi ka tatanggi talaga doon. Hindi, para sa akin kasi, kung material na bagay, katanggap-tanggap. Kasi, ibig sabihin, nabili na nila yun eh. Pero yung ibig sabihin yung abutan ka ng 500. We're talking about monetary pala. Kasi para sa akin, medyo bukod sa nakakahiya, nakakaapak na ng dignidad mo na nagtatrabaho na ako, tatanggap pa ako ng 500 sa'yo. Ako nga nung college, hindi nahiya na nga akong humanghingi ng pera kahit kailangan kong pera. I think ako high school ako na huli nabigyan ng siguro lola ko ata or lolo ko nabigyan. Ayun.
Si Aling Leonie, yun nga last week. Hindi naman last week, ayo. Last month, ganun. Hindi naman. $500. Siguro last Christmas. Oh. Pakilala mo naman sa amin Hindi yung kasi mga sa nagbibigay amin. ng $500 na yan, Aling Leonie. Hindi kasi sa Mag-Patreon amin. na, mag-Patreon na sa kumbaga- Matrix Actually. Hindi, kumbaga, ang ruling kasi sa amin, kung may binigay, tanggapin mo, mag-thank you ka. Pero, huwag ka nang humingi. Lalo na kung halimbawa at age ka na. Kahiyaan na pag humingi ka, parang at my age, hingi pa ba ako sa kanila? Di, pag binigyan ako, thank you po. Ganun. Tama naman. Pero, eto, since tayo yung nagbibigay at medyo naglalakihan na yung mga inaanak natin, would you be offended kung humirit yung inaanak mo na, Ninong, okay na po, wag na po kayong magbigay dahil Ay, okay ano lang po? yun. Oo. Aling Sa- Ninang Leonie, wag ka na po magbigay, Ninang Leonie. Tapos ikaw yung binigyan. Ito nga po yung 500 Ninang Leonie pang maintenance mo. Ay, Anong may mararamdaman? tarantado. Hayop ka talaga. Hindi, just to share. Hindi, just to share. On the same light. Ano to? Parang, ano ba to? Anong unang taon na nagtrabaho ako. Oo. The teacher na ako, 'di ba? Teacher ako sa preschool. Pag preschool teacher ka, bonggahan yan magregalo. Hindi bonggahan na mamahalit, kundi madami kang regalo. Tapos, it came to a point na yung unang Christmas party ko, kailangan kong magtatlong balik sa school para mahakot ko lahat yung regalo sa akin. Shit. Tapos, ako yung namigay. Yung tipong pagdating ko sa bahay, nag-open ako nung mga bit-bit kong kahon. Pinapili ko yung mga kasama ko sa bahay. Pili kayo, anong gusto nyo? Pili ate ko tsaka mami ko. Tapos, sabi ko sa mami ko, Mama, sinong bibigyan, alin kaya dito yung magandang ibigay kay Ninang? Kasi yung iba kong ninang, kasama niya pala Nag-regift sa yun. work. Nirecycle ko yung mga regalo ko. what's the biggest one that you- recycle? Aling Leonie, what's the biggest one Oh. or most expensive that you have received for for As a being gift? for being a teacher? Oo. Kasi syempre suhol 'yan eh ng mga Coach na parents. bag. Coach na bag. Puta, coach na Original bag? Coach na bag. Yeah, original. Social yung eskwelahan mo. International school. Ay, puta, coach na bag naman. Malupit. Saan ba, Brentville ba yan? Hindi naman. Hindi, Brentville. bigay daw yung coach daw may money. Coach money nakalagay. Pero ito, sige. Ang ganda nung kwento ni Aling Leonie. Pag nakatanggap kayo ng regalo sa Pasko, okay lang ba na mag-regift? Oo. Regift. I think it's Tama lang kung kanino mo i-re-gift. Oo. Kesa naman maipon sa, alam mo yun, hindi mo magagamit. Ayun, okay, siguro, unethical siya, but syempre, kung wala ka namang gagamitan nun, Be sabi ba practical. na ethical Be siya, Masa? practical. Kasi technically, sa'yo na yun eh. parang kasi ang syempre binigay sa'yo, parang for you yun, hindi for you Sige, to give bibigyan to ka. others. Sige, Masa. Bibigyan kita ng feminine wash. Hindi Hindi, gagamitin kupal ko. ka Aling Leonie. Ba't mo bibigyan ng feminine wash si Masa? Anong gagawin niya doon? What Gagamitin- if nagkamali ako? Nagkaroon ng mishap. Hindi mo Parang maganda bigyan ka ng feminine wash ng babae, parang invitation yun for something eh. Ay, puta. Hindi ko Baka naisip yun. Masa kung saan mo Hindi, pero hindi ko pa rin makuha na po tayo na binigyan ako ng feminine wash invitation for Hindi something pwede na yun. kasing mishap nga. Pwede kang mishap. Alam mo yung mishap. Oo, Nagkamali diba? lang. Hindi, syempre, like, if you're gonna think about it, na, binigyan ng feminine wash, ano kaya meaning nito, di ba? Parang hindi mo isipin na mishap sa simula. Titi mo. Ano ba titi ko? Binigyan ako ng lactacid. Ano ba Uy, gusto niyo? pero Hugasan ko siya? Ganon? Mukha Hindi, ba may akong friend tubo? ako ginamit yung shampoo yun. Puto. Ako dati, ginamit ko siya na na panghilamos. Yun yung nireseta sa akin ng doktor. Oo. Effective Lactacid siya na para blue. sa Saka para sa acne. Ito, meaning ko to machong ichismisan to first. Nung nagkadhad ako nung bata ako. Lactacid na blue yung nireseta. Lactacid na blue. Lactacid na blue yung nireseta sa akin. Kasi nagre-recycle ako ng brief nung bata ako eh. Tamad kami nung bata ako, 3 lang yata yung brief ko nun eh. Akala ko ba mayaman kayo?
Hindi, mayaman kami pero napabayaan kami. Kasi nga busy magpayaman yung nanay ko eh. God bless her soul. Pero yun, sige. So, going around the room, okay lang Ito si Tito P. Tito P, ikaw. Okay lang ba mag-regift? Depende sa kung paano mo siya, nare-gift. Kasi kung barubal yung pagkaka-regift mo, yun pa. Pero ang definition ng barubal? Yung as is wala ka where lang is yung maisip. pagkatanggap mo, Hablot bigay lang, mo na lang. bigay. Oo. Yeah. Kasi meron kasi yung na-receive mo yung regalo, tapos, kaya lang, sa ngayon, hindi ko kailangan to eh. Sakto, meron akong kaibigan na ito yung kailangan. Tapos yung mag-e-effort ka man lang na i-repackage kasi meron yung tangina magkatanggap, papalitan lang yung may punit pa yung may punit pa yung gift wrapper. Alam mo yung gift, yung gift card na hindi, yung nagpalit kahit yung pinalitan lang yung laman mismo na gift card doon sa envelope. Pero yung kung ano yung packaging na na-receive, yung hindi man lang nag-abala na tingnan kung ano yung regalo. Parang yun yung kupal talaga. Yun yung kupal. Pero yung at least ikaw, you took the time na parang i-check yung gift tapos, unfortunately, hindi. Yung meron kasing instances na nakaka-receive ka ng gift na hindi mo talaga ginagamit eh. That's where the paper bags come in. Na parang dun mag-effort ka na, sakto, meron akong kaibigan, ito yung nabanggit na ito, yung kailangan niya. Hindi, might as well yun na yung forward ko. sabay bumuga si Masa. Hindi. Mali ka mo. But, balik bago si Aling Leonie ba? Ikaw, sa Aling Leonie. Ano? Yung regifting, what's your thought about it? Kagaya nga nung kunento ko, anong gagawin ko sa 5 wallet? Okay lang mag-regift. Okay lang mag-regift. Basta, kagaya ng sabi ni Tito P, balutin mo naman ulit, mag-effort ka man lang. Diba? At saka, kung halimbawa, kasi alam mo yung, merong gift na alam mong pinag-isipan na ibigay sa'yo. Meron ding gift na alam mong random lang nilang binili somewhere just for the sake na may maibigay sa'yo. So, yung mga ganun, parang hindi mo naman pinag-isipan to. Yun, mga okay sa akin i-regift yun. It's okay. Practical akong tao. Pwede akong magpa-recycle ng regalo as long as alam kong hindi ko naman madedehado yung nagbigay sa akin at saka yung pagbibigyan ko. Okay. Etiquette lang. Gift-giving etiquette. Di ba doon nakalagay yung size? Etiketa yun, kag. Ikaw, Pawi Makoy. Ikaw? Saan naman dun? Sa akin, regift. Pero yun nga, susundin ko lang yung ruling ni Tito P. Huwag lang yung face-to-face. Pero naranasan ko na na nakatanggap ako ng gift. Alam ko na kung ano yung laman nun. Hindi ko na binuksan. Kasi sayang yung gift wrap eh. Yun na rin ang niregalo ko. Tinanggal ko lang yung card. Naranasan ko na yun. Tinabi ko naman siya. Hindi naman rekta. Siguro tumagal din ng mga 1 week. Merong Alam mo yung yung regalo din nakabalot tapos yung nasa shape ng walis tambo. Yung electric pan. Ganun level yung may add-on lang ako. May experience ako. Exchange gift ni Bagets. Ang ni-request nung monita niya, drawing pencil. Yung yung high-end na lead pencil, ganun. Di ako, lapis yun. Sabi, putres, paano ko kaya ito ibabalot na hindi naman niya makakalat ang lapis agad? So, ginawa ko, nilagay ko sa kahon ng Colgate. Colgate specifically kahon. Tapos daw, nung nagbukasan, umiyak yung niregaluhan na bakit Colgate lang. Yung teacher, tinawagan ako. Sabi, ma'am, yun pong regalo ni Bagets, ng Bagets ninyo. Ganito po, nasaktan po yung nagdamdam po yung regaluhan niya. Sabi ko, sa loob-loob ko, teka muna, ang mahal kaya nun, bakit magdadamdam? Napaka-choosy naman ng batang yun. Sabi ko, sige po, sige ma'am, papalitan ko na lang kako.
Tapos tumawag ulit yung teacher. Sabi niya, ma'am, sorry po. Hindi lang pala binuksan yung kahon. Akala nila Colgate lang yung binigay mo. Ma'am, sorry po, tanga po yung bata. Ilan taon mo na to? Like, ilan taon yung bata? Panalo. Like, grade, high school? Grade 9, I think. Grade 10. Grade 10. Justify ko masana kung grade 4. Hindi kompleto ang yearly exchange gift pag walang umiiyak dahil or nababadtrip dahil sa pangit yung nakuha nila. Dahil merong isang couple talaga. Correct. Pero meron kaming paboritong teacher na naregaluhan namin ng Parker pen na mamahalin. Pero yung may box engraving? Hindi, pero ang ginawa namin, nilagay namin sa napakalaking box. Tapos palit ng palit. Mas maraming box. Tapos pagbukas niya, box. Tapos pagbukas niya, box. Tapos pagbukas niya, box. Jack in the box. Ganun ako magbalot. Nag-i-enjoy akong ganun. Natatandaan ko yung Parker pen nung kabataan natin. Ang unang bili ko ng Parker pen, 100 pa. Yes, 100 something. 150? 115? Parang ganun. Ako Dapat 200. Ako flat. 100 peso flat. Yun ang inabutan kong Parker. Grade school ako. Ganun nakatanda si Makoy. Hindi, ganun kami kayaman kasi grade school pa lang bumibili na ako ng Parker eh. Panda pa lang ballpen ko noon. High school na ako nag-pilot. Panda. Ballpen ba yun? Gusto mo, hayop. Teka, batiin ko lang pala mga kaibigan nating podcast. Nandiyan yung Backtrip Podcast, Tigas Dito Podcast, Pinoy Memeology Podcast, 25% Podcast ni Jasper Reyes, 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast, Fanboy Chronicles Podcast, Galingan Mo Podcast, Tatay Hood Podcast, Kislot Chronicles Podcast, yung pagbabalik. Tayo nyo, i-guess natin si Kagawad Ruro dito para makakompleto na yung pagbabalik ng Kislot Chronicles Podcast. Andyan din yung Kunichi Mates Podcast. Saka syempre, batiin din natin. Happy birthday nga pala kay Papa Jeps Galion ng Minimum Wage, Maximum Wage Podcast. Happy birthday, Jeps. Tapos yung mga Patreons natin, si Cujo, Ulayo Sinpri, Kay Gandahan, Dar Almedra, Wilbert Asawa ni Beng, Darwin Busengo, Jimbo, Jason Bonsa, Jun Magpuyo, Iser Patalen, saka si Len Mackenzie, ang patron ng mga Patreon. At syempre, ang pinaka-paborito ko sa lahat, ang Kitorific PH na mas kilala ngayon bilang The Freshness. At binabati na namin mga ka-freshness. What's up mga ka-freshness? Binabati natin ng mga fans ng The Freshness, mga ka-freshness. Ano bang uniform dyan? Brown? Brown and green. Brown and green. Shade of green. Brown tall shirt. Pero kung gusto niyo makaano ng mga Kitorific goodness, mga meals, check niyo sila sa Grab o kaya sa Facebook o kaya sa Instagram. Yan. Kung nasa Metro Manila kayo, nasa Grab sila. Yan. Masa, anything to promote? Cool Pals Awards Night. And, Awards Night na streaming. So, support nyo lang yan. And, Kunichi Mates, makinig lang kayo. Yan, Kunichi Mates podcast. So, after nyo makinig na Match of Chismisan. Yung podcast na pinagsisisihan ni Tristan Ting kung bakit niya ginawa dahil gusto na siya kung paano niya kukumpletuhin ang mga podcast requirements niya. Dalawang podcast ka pang kumag ka, kala mo masaya, tuto na ako dyan. Pero congratulations sa inyo, Masa, dahil napakaganda ng feedback. At sobrang happy rin ako, Masa, sa iyong weight loss journey at napaka-macho ka ngayon. Masa, sama mo naman ako sa basketball ng Cool Pal, sabi ni GB. Sa 14 meron. 14, di ako pwede. Putang ina, nagpasama. Nagpa-VIP ka pa, hayop ka. Special lang. Next year meron, message kita ulit. Monthly namin siya tina-target at least once a month. Yan. Para matikman nyo ang aking kawalang kwentahan sa pagbabasketball. Sama tayo dito, P, para magawa mo yung 3 points mo tapos magawa ko yung reverse shot ko, di ba? Pagkatapos ng MRI ng tuhod ko. Shoutout ko lang si Lance Leland, ang biggest fan ko sa pagdating sa basketball. Siya lang ang listener ng Machong Chismisan na na-hunting yung
live streaming ng liga na pinaglalaroan ko. At siya lang, ako lang yung may cheering squad doon sa live streaming ngayon. Pero si Lance kasi puro basketball din yung mga post niya sa sa Pero IG. nahihiya ako, putay na, mahal na mahal ako ni Lance Lilan. Walang nanonood ng live streaming namin, tapos makikita Umamin ka. Karen. Inaanak mo yun, no? Astig yun. Inaanak mo yun, ano? Di ba, may 500 ka sa akin, Lance Lilan. Hindi, pero Tapos- sa akin astig yun. The mere fact na pagtatapos yung maglaro at tinignan nila yung comment section, may nag-cheer sa'yo. Go, McCoy! Go, Thank you na McCoy. marami, Lance Lilan. Sobrang appreciate. Shout out na sila. Unfortunately, go ahead muna. Sige, Tito P. Sa susunod, Lance, pag nanood ka ng live stream ni McCoy, lagay mo doon, Go Jimmy! Pero unfortunately, Tito P, hindi niya na magagawa yun dahil na-eliminate na kami kahapon. Kaya pala may group photo na kayo. Oo, na-eliminate na kami. Pero, Kaya, Yun pala yun. kaya ka pala gusto na sumama sa Cool Pals. hinahanap na ng katawan eh. Actually, may sinalihan na naman akong liga. May sinalihan na, kaya lang, medyo low budget yung bagong liga na sinalihan ko. Wala na siyang live stream. Walang live I'm stream. happy for you. Pero yun ang uso ngayon, yung may pa-live stream na basketball. Pre, ang bad trip nga, kung kailan natapos yung liga, doon nagkaroon ng commentator yung live stream. Bakit ang shit? Pinapanood ko yung last game namin, may commentator na siya. Pero ayun, shoutout nga pala kay Sir Mike Dizon. Inaayos ko ngayon yung guesting ni Sir Mike Dizon sa Machong Chismisan. So, Tito P, ready Uy, tayo astig. dyan. Oo. Sa sa mga hindi nakakalam, si Mike Dizon, ang drummer ng Sandwich, ng Teeth, at food vlogger na rin siya ngayon. Yun. At yun nga, inaayos ko na rin yung samahan natin. Anyways, baka ma-jinx, inaayos ko pa yun. At yun nga, supportan nyo si Masa. Aling Leonie, may gusto kang batiin? Wala na. Thank you. Love you guys. Batiin natin yung mga... Aling Leonie, magtatampo yung mga kasama mong kolektor sa simbahan. Nyeta ka daw nagsisimba. Hindi, pero batiin mo yung mga friendship mo, Aling Leonie, baka magtampo sila. The Blue Ladies. Yun. Yeah. Ang mga kasama ni Aling Leonie na lector commentator sa simbahan. Let's check. Teka, Aling Leonie, ayaw mo ba pangalanan yung mga member ng Blue Ladies? Si Aling Aida, si Ayoko. Bakit naman pang matanda yung pangalan? Kasi Blue Ladies. Kasi baka may ibang Blue Ladies, isipin sila yung binabati mo. Maganda yung specific. Basta Blue Ladies ni Aling Leonie, okay na yun. Chapter. Yeah, Aling Leonie, dito natin mahuhusgahan talaga kung anong age group mo. Kailangan sabihin mo sa amin yung pangalan ng member nung Blue Ladies kasi doon natin mahuhusgahan kung ilang taon na sila. No. Hindi kasi kung Lorna ang pangalan niyan, sigurado matanda yan. Wala pa akong kilalang Lorna sa makabagong panahon. No. May Lorna bang member yung Blue Ladies? Wala. Meron. May Lorna doon. Ano pa ba? Merong ano pa bang mga pangmatandang pangalan? Aida. Ayan, Aida. Puta na. Puta ko, kumpletuin mo yung Loida. Wala ring fe. Hindi, Loida yun eh. Di ba yung sa kanta Loida? Tama na. Si Aida o si Lorna o si Fe. Lorna nga. Loida na sa isip. Pero si Lloyd na rin ay kasama rin sa ganung kategorya. Shoutout kay Aida, kay Lorna at Fe ng Blue Ladies. At At Leon. yan mga kaibigan, ang ating latest episode ng Machong Chismisan, kasama pa rin po natin ng pinakamabangis, pinakamaganda na ano nga yung tawag natin kay Aling Leonie ngayon? Potential Lola. Na si Aling Leonie, na lagi nagtasabing, tataba ulit si Makoy. Tataba silang tatlo. Ay, ito ang hindi tataba. Ang pinaka-pogi na machong Hapon na kilala ko sa balat ng lupa. Okidokido. Okidokido. Masa Mulak. Yun okidokido, guys. Uy, lagi nagsasabi. Okidokido, guys. Kamusta? Shoutout sa inyo, Blue Ladies.
Ladies, meron akong papakilala sa inyo, batang-bata, machong-machong hapon. Baka Sakto kilala niyo yung nakablo lolo niya. Baka nakilala niyo yung lolo niya. Nung panahon nila. At syempre, pinakamabangis, pinakamalakas si Tito P na lagi nagsasabing, Honesty's the best. Shout out Blue Ladies. At ako naman po si Makoy Pare, your showbiz bro na lagi nagsasabi, lagi niyo tatandaan, ang tunay na macho, chismos. Have a great day, everyone. Bleep! Yay! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.